Magandang araw sa inyo, idol. George Quiano here, the car loan expert. Tamang-tama, idol. Nandito tayo ngayon sa BYD BGC. Dealer na madalas din po akong gumawa ng content at soon dito na rin po ako magre-release ng electric vehicle. So right now, meron tayong magandang kotse na i-feature. Okay. More than 2 weeks na yata ni-release itong BYD Seagull natin. At unfortunately, hindi po ako naka-attend ng kanilang launching, no? But since na nandito po yung aking kaibigan na ahente, siya po ang magtuturo sa atin para i-feature po ang unit na ito. Tignan natin kung anong specs na meron dito, kung ito ba ay goods para sa inyo. At mind you mga ka-idol, meron po silang introductory price na kung sakaling, kung kayo po ay pabili ng bagong sasakyan, particularly EV at BYD mga ka-idol, kailangan mapasama po kayo sa first 500 customers. Bakit? Dahil meron po silang introductory price na 898,000 only. Okay? At kung kayo po ay na-late, definitely baka mahal na yan mga ka-idol. Pag inabot nyo po yan by next year, sigurado mahal na yan mga ka-idol. So tara, i-features natin dito si Sir Ramon Gonzales. Hello mga viewers. Ayun no, Good mga day idol ha. Kung sakaling naligaw po kayo dito, etong gwapong to ang hahanapin nyo rito. Okay? Dito po kayo magtatanong dahil ito po ang aking certified agent dito. Okay? Hello po. Sir, tanong ko lang, ano ba ang magandang features ng bagong BYD Seagull natin? Well, ang maganda sa Seagull ho natin, especially sa mga small urban areas, maganda siya pang singit-singit, pang araw-araw. Seagull ho natin, ang range ho kasi niya is 300 kilometers. So maganda na ho yun, malayo na ho, makakating ho natin ho nun. Tapos sa battery capacity is only 30 kilowatts. So ang charging time niya sa 7 kilowatts na wall charger is only 5 to 6 hours. So, yun yung sa bahay? Yun yung sa bahay. Pwera pa ho yung sa plug-in, yung portable charger na pwede sa bahay, times 2. So, times 2? Yes. So kung 6 to mga 12 hours or 10 hours. Okay. I-charge na ho siya. Depende kung, kasi normally, hindi naman yung i-charge ho yan ng totally low-bat eh. So, mga ganung oras po yung charging time niya. So, kung nasa mall naman ako, mga ilang charging hours yung sa mall, AC charger ho siya, bali ano ho yan, mga ganun po, 5 to 6 hours. And then, pag DC naman po, which is normally, yun po yung mga nakikita ho natin sa mga gasoline station, fast charger, 30 minutes po. 30 minutes. Yes. Dito sa inyo, 30 minutes. Dito sa amin na AC, dalawa ho kasi yung charger namin, yung kung ganun, ano yan, 6 to 7. Pero yung DC, ito, hindi pa ho nase-set up. Ayan yun. Ano naman ho yan, 30 minutes. Binibenta ba yan? Hindi. Delikado ho kasi ho yan kasi direct current. Ayan po yung bawal ho sa household. Okay. So, kailangan dito lang yan ikabit, Yes, ano? yes, opo. Ayun. So, introductory price is 898 basta as long na meron na silang reservations. Yes. So, right now ba may mga units na tayong available? As of now, yung first batch ho namin, naubos na ho kagad. But as of now, since kaka-launch lang ho namin last October, I mean, noong August 28, yung launching ho namin. Medyo marami na ho naubos ho yung first batch ho namin. Pero as of now, sana makadaan ho kagad kayo para at least mas shorter pa yung waiting time. Guys, may release nga siya doon, no? Ayun, no? So, guys, kuha na rin kayo ng BYD Seagull. Actually, idol, kaya ako pumunta dito because marami na rin ako nakitang mga electric vehicle na ganito kaliit lang rin, ano? And according to my siguro yung observations of all EV na nakita ko, ito yung gwapo para sa akin. Maganda ang kulay, presyo, panalo na rin mga ka-idol for the EV. Yes. Ayun. Yun nga lang, kailangan mo lang sanayin ang iyong sarili na kung sakaling bibili po kayo ng bagong sasakyan at gusto po ninyo futuristic na, sanayin nyo na mag-EV kayo mga idol. Okay? Yes. But kung kayo po ay taga-province, siyempre medyo a little bit sacrifice with regards to charging. Okay? But for me, I recommend for
dito lang sa within Metro Manila or mga cities, okay na po yan sa atin. Okay? Or may kasama naman po siyang wall charger. So, pwede niyo naman po siya pa-install sa bahay niyo. Kasama naman po yan pag pinurchase niyo yung kotse. May bayad ba ang installation? Ang installation po for the first 10 meters, 35,000. 35,000. Yes. Okay, okay. Di ba kaya... For the first 10 meters po. Okay, okay. So, kayo na rin mag-i-install? Meron po kaming partner po. Ayan, oo. So, guys, tignan ninyo. Yan. Check ninyo, guys. Pakita ko sa inyo yung ating BYD Seagull. Ayan. So, see? So, as you can see, sa harapan po niya, naka-LED na DRL, tapos projector headlamps po, LED rin po yan. And very aerodynamic, no? And yun, meron siyang konting bigote rito. Accent niya lang yan mga idol, no? Ayan, as you can see, wala siyang kaingay-ingay. Actually, pag nag-drive ka nga nito, idol, para ka naka-e-bike lang eh. Ultimo siguro yung pusa, pag nadaanan mo, baka matapakan mo pa sa sobrang tahimik eh. Ayan, no? And ilalagay ko rin po ang kanyang dimension, idol, sa description box, no? Yung kanyang length, width, and height, pati yung kanyang ground clearance. Ayan. Tingnan nyo mga igim, mga idol. So ngayon, iaano din natin to, i-features natin, i-drive natin to kasama po si Sir Ramon para ma-feel natin kung ano ba talaga yung pakiramdam ng magdadrive ka ng ganitong EV. Ayan. See? Oh. Naka shark fin antenna, meron siyang rear spoiler, meron din siyang LED na third brake light, LED tail lamps. Ayan. Nandito yung kanyang charging port. Ayan. Tapos anong size nito? 16 inch na alloy wheels. Tapos naka-ventilated disc. Gulong niya, linglong. China made din ito, idol. At tapos, ito single disc, yung bandang likuran po natin. Equipped na rin ba ito ng ABS? ABS. Oo, meron po. Meron na, oo. Tara, idol, tara. Sige po. Pasukin na natin tong loob natin before natin i-drive. Tignan nyo, idol, oh. Tignan nyo yung loob, oh. Oh. See? Two-tone combination. Two-tone. Kulay ano to eh, parang ano siya, parang ocean blue, no? Tapos ito parang may pagka dark gray, kulay black. Ikaw muna mag-drive, idol. Tapos sunod na ako. Ayan, idol, tingnan nyo. Mamaya, medyo maaninagan natin do konti. Seatbelt na lang po tayo. Okay. Idol, ilang inch yung ating infotainment? 10.1, and then yung mismong cluster po natin is 7 inches po. Yan yung 7. Yes. Ito. Oo. Okay, tapos ito 10.1. Yes. Tapos naka Apple CarPlay na And rin. then maganda din ho sa kanya, isang upgrade compared ho dun sa isang variant po namin na Dolphin. Meron na din ho siyang wireless charging ho dito. Oh, ito. Wireless charging na rin. Wireless charging ho yan. So ayan po. Ganun din po, signature din po ni BYD. Nag-rotate din po yung infotainment display. Oo. Apple CarPlay tsaka Android Auto capable na rin din ho siya. Bluetooth connection. So, para nagiging extension na ho siya bali ng phone nyo. Mukhang hindi siya mukhang hindi siya maliit. Maluwag eh. Oh. Tingnan mo yung dashboard. Yes, sir. Yung legroom, yung headroom po namin. Ayan. So, mataas. po. So, ano ba height mo, brother? Ako po, 5'7 po ako. Ako 5'5", so matangkad siya, no? Tapos naka D-shape. May cruise control ba ito, idol? Cruise control meron po. Meron din. Hindi lang ho adaptive. Okay. Pwede na yun. Pwede na, oo. Ayan, oh. Tapos yung likod. Ganun pa rin din ho, wala pa rin din ho siyang well hump sa gitna. Oo. Ayan, idol, tingnan nyo. Ayos na ayos. Tapos push start engine. Kinaan nyo natin yung yung ating music. Ayan. Ayan. Yan. Ayan. So drive na natin. Sige po. Ayan, guys, tignan nyo maigi ha. Ida-drive po namin. Ang stick shift, wala na ho siyang stick shift. O nga, no? Nandito na lang po siya. So drive and ano lang to? Drive, reverse,
And then Reverse. neutral. Huwag Neutral. nyo lang ho isasagad. And then park. Ganun lang ho kasimple. Oh, okay. So tara, i-drive na natin. Ay guys, walang ka ano-ano oh. Walang ka ingay-ingay oh. Parang e-bike nga ano. So, brother, meron lang akong konting katanungan sa iyo no. Yes, sir. Sabi nga daw nila, meron sila tinatawag na tawag nito yung range anxiety ba 'yon? Ano ba ibig sabihin sa inyo ng Range anxiety, yung mga baguhan po sa EV, syempre ang worry nila paano kung abutan sila sa alanganing lugar na wala mapapag-chargean. Well, basically, itong kotse naman po natin, si Seagull, ano naman po siya, 300 km po ang range. So basically, kung minamaneho nyo, pwede naman ho siyang pang province, syempre, yun nga lang ho, within the range lang po na kaya ho natin itakbo. So, ibig sabihin, pag ito na low bat, talagang as in dead ka talaga. Wala Dead ka siyang warning. talaga. Pero meron naman ho siyang warning. Lalabas naman po sa cluster kung medyo Ilang nababa na ho. Normally, nagsasabi na ho siya pag nasa 30 na po ang ano nyo, 30 to 20, 25 to 30. Yan, nagwa-warn na ho siya na medyo malolobat na percent, po yung percent niya. Aha. So, ilang bar to, idol? Ayun oh, may nakalagay siya. Ayun, naka 69% po siya ngayon. Tapos, ang kaya niya ho itakbo as of now is 209 kilometers. 209, di ang layo nun. Ang layo pa ho nun. Oo. Abot pa ba ako ng Baguio nun? Medyo halfway. Halfway na. Oo. Anyway, meron naman din po meron din pong apps na nada-download lang ho sa phone nyo na yung mga destination na pupuntahan nyo, i-allocate niya kung ano yung nearest na madadaanan yung charging station. Oh, okay. So basically, gumaganda na rin din po yung infrastructure po ng mga charging station po natin. Lalo na ho sa mga malls. Oo. Para habang ginagawa niyo errands nyo, nagcha-charge na ho yung kotse nyo. Oo. The reason why I'm here, idol, na i-test drive ito at syempre i-feature ko sa inyo ang BYD Seagull kasi according to my friend na ahente po ng China, no? Tinanong ko na rin po sa kanya kung ano yung mga magagandang brand na trusted brand mismo sa China, no? Na sa tingin po natin hindi po tayo magkakaproblema in the future na kailangan din natin ng mga pyesa. And according to my friend, yun nga, talagang si BYD nga daw yung number 1 daw sa China. Marami namang brand na maganda sa China, but since na si BYD ang supplier po ng battery, kampante ka, idol. At yung mga Japanese brands din yata, bumibili din yata ng battery kay BYD. Yes. And I don't know kung si Tesla rin yata baka bumili na rin sa inyo yan Actually, well, di ko kasi namin pwede i-disclose, pero parang ganun na rin. Ayun guys Oo, ayan. So, napaka-cute, no? Cute siya sa labas, pero spacious sa loob. Ayan, tapos yung aircon, hindi po siya hilaw. Na sometimes katulad sa mga ice, no? Pag kulang sa Freon po, sometimes hilaw Ito, talagang malamig, para kang nasa rep, idol, Sa likod, ang laki ng space. Ang laki ng headroom. Tsaka yung suspension, ilubak mo nga dyan, brother. Tignan natin kung maganda ba yung suspension niya. Wala nangyari. Oo. Ay talagang worth talaga yung pagbili mo nito, idol. Siguro kung bibili ako ng halimbawa, katulad ng Vios, kasi ang Vios magkano ba? 800? Ganun po. Mapapaisip ako. Ito ba kung sakaling gusto kong i-grab to, di ba? Pwede po. Ha? Pwede itong i-grab? I-grab? Ay, hindi ko lang alam kung may approval sa gantong EV. Kasi, syempre, yung pa rin din po. Depende sa government. Kapag ito pinayagan ng Grab, sigurado kikita ka rito dahil charging lang naman Alam mo, ang dilema ko lang dito, idol, na kung sakaling dumami ang EV dito sa Pilipinas, di kaya magmahal ang Meralco? Hindi naman po, kasi ang 1 kilowatts is 12 pesos lang kung gagawin nyo sa bahay. Oo. Pero sa mga DC charging po, like sa mga gas station, siya, parang hindi lang ako sure mga nasa 30 plus per kilowatt.
Tapos ito, naka curtain airbag, dual airbag, curtain airbags Yes, na rin. side airbags na rin din ho. So, Lahat ho ng safety features po nandito na rin din ho. ayan guys. Oh, yan. Tsaka maganda yung insulation ho niya, hindi niyo naririnig yung ingay ho nung Yung sa labas. yung NBH niya, no? Oo. Maganda. Oh, sir, gusto niyo naman ho i-try? Oo, gusto ko rin i-try. Para naman, ako first time ko lang mag-drive ng EV. Sobrang gaang ng manubela, parang laruan, tapos sobrang tahimik sa loob. Ang ano ba yan? Electric ano ba yan? Steering ba yan? Yes, electric steering. Oh, 2 fingers kaya oh. Oh, yun no. Panalo. Ako naman na magdadrive, idol. Sige. A few moments later. So ayan guys, ida-drive ko na. Ito ba? Drive ko na. Opo, yan. Okay na ho siya. Okay na Accelerate na lang po. Ayun guys, oh. Sir button. Ako matagal na akong hindi alam mo yun, nakakapag-content ng ganitong klaseng ano. Kasi wala akong masyadong yung gamit ng pang alam mo yun, yung nilalagay dyan ng mga suction sa sasakyan. Pero soon, sa pamamagitan ng aking mga followers, baka makabili ako soon. Makakagawa tayo ng mga ganitong ano. Actually guys, ako bilang ahente at customer, ako makakapagsabi sa inyo na kung pangit ba talaga yung sasakyan o hindi. Ako honest na magsasabi sa inyo dahil ako rin mismo nagbebenta eh. Ayoko rin mapahiya sa inyo eh. Kasi alam nyo, gusto ko intact yung yung sinasabi ko. Alam nyo yan, kayo mga followers ko, na pag ako nagbenta sa inyo, I highly recommend na ito bilhin niyo para hindi po kayo magsisi at hindi rin po ako mapahiya. Ayan. So, para sa pag ganito, idol, ano nilalagay ko? Halimbawa, tulad yan. Yan sir, naka-hold function ho tayo. So, kahit bitawan niya lang yung acceleration, hindi ho siya abante. Ayos! So, basically, pag nakita niya ho yung A, pag nakita niya naging green, naka-still ho tayo niyan. Kahit naka-incline o recline ho tayo. Hindi ho kayo So, parang mayroon siyang auto-hold. Yes, auto-hold. Okay. Ganun din ba pag nakaganong ka, naka-incline ka, no? Naka-hold din ho siya. So, and then, para ho ma-disengage ho siya, step lang ho kayo dun sa acceleration. Okay. Yun. Ayos ah. Tsaka sir, ang sarap dalhin ho nito. Acceleration ho nito, 0 to 50, 4.9 seconds. Tapos ang torque ko niya is 130. So sobrang responsive, especially kung nandito tayo sa city at kailangan niyo ng power, malakas ho siya. Kung i-compare natin siya sa ICE, anong kotse ang comparison sa kanya? Well, in terms sa size, comparable ho siya sa Wigo. Sa Wigo? Yes. Oo, pero mas malakas yata siguro sa Wigo to eh. Yung power Mas malakas ho sa Wigo eh. Actually, yung mga electric vehicle ho namin, sir, sobrang ganda ng mga torque. Kaya yun yung nakakatuwa. I suggest ho talaga na dumano kayo, i-feel nyo po yung kotse ho namin. Sobrang ganda ho ng ride. Kahit na sabihin ho natin na maliit ho siya, pero matutuwa ho kayo. Parang para sa akin, yung worth yung pera mo dito. Worth po yung pera nyo. Oo. Sa halagang 898,000. Sobrang sulit po. Value for money ho talaga. Actually, ang issues lang naman talaga ng ating mga follower pagdating sa EV is yung una is yung tinatawag nga nila na range anxiety. Pangalawa is yung trust nila sa pangalan ng company na ito ba ay available yung pyesa, ma-anticipate ba ako in terms of after sale service, yung mga ganun. Yun lang naman talaga normal na nila na issues nila doon eh. Yes. The rest, pag nasagot yun, siguro definitely papatok nga talaga ito. Pero sa China, marami na ako nakitang ganito, idol, kasi madalas ako nanonood ng mga ng mga palabas ng mga vlog sa China eh. BYD ang dami. BYD, GAC, Changan, yun ang mga normal ko nakikita doon, brother. Yes. Kanan na ba tayo rito? Kakanan na po tayo dito, sir. Parang gusto ko pa mag-drive eh. Sige na ho.
Ganun no talaga pag nasubukan nyo yung kotse yun. Nakakawili. Para ko kasi siyang laruan. Sa lahat ng mga coaching na drive ko, no? Ito yung test drive na gusto ko pang i-test drive ulit. Totoo yun, sir. Tsaka sa price, tsaka yung sa size, okay na. Pwede na ba akong kumalang kahit Pwede ho, ingat na lang ho sa paglikot. Oo. Baka mapabili tayo bigla eh. Mahirap na. Naku sir, tamang-tama ho. Medyo maikli pa ang pila. Oo. 898 guys. Grab nyo na yan. Presyong bios na lang yan. Saan ka pa? Nakaibig ka pa. Ikaw pa yung pagtitinginan dun sa lugar ninyo dahil ikaw ang naka-EV. Di ba? Available po siya sa 3 colors. Oo. Bali, Meron ito pong green, black, tsaka cream white. yung pagka-green nito, idol, para siyang acid yellow. Yes. Kung yung naalala niyo yung Hyundai Kona, paano mo pa ng konti doon? Konting mapusyaw pa ng konti doon. Ito na yon. Parang siyang pastel color din eh. Ganda. Promise. Ako nire-recommend ko to sa mga followers ko, bro. Panalo sa akin to. Wala akong ibang marinig kundi aircon lang tsaka gulong eh. Oh. Ayos. Kung may pera ka ngayon, tapos bibili ka ng sasakyan na ganito, sold ka na rito, idol. Pang daily use, Oo. pang hatid sundo sa bata. Oo, the Okay. best. Tsaka sa traffic natin. Ano siya cute siya sa labas, malaki sa loob. Yun, no? Tapos, Pindot lang po sa gilid, sir. dito. Ito po, oo. Yun na yun. Oo. Ayun. So, ayun guys. O at least nakita nyo na ha. Na-feature na namin sa inyo na napakaganda po ng BYD Seagull. Actually, features po niya, ayan, of course, EV. Tapos, power steering na tayo. Meron na tayong cruise control. Tapos, generous infotainment, touchscreen infotainment na 10-inch. 10.1. 10.1 inch. Tapos, pwede siya mag-portrait, landscape. Ito po yung ating instrument cluster. And then, meron ka ng wireless charging dito. Tapos, meron tayong extra ports here. Meron pa tayong another storage here. Dalawang cup holders. Ayan. And, komportable ang seats. Leatherette. Komportable ang seats. And, ayan, tawag na ito. Integrated na ho yung Oo. headrest na sporty. Sporty. Para ka nakabangit seats, Lodi, oh. Kasi yung likod, ang laki. Ayan. Oh, lalabas ako. Nalak na lang, sir. Yun. Ayun. So guys, ayan. Check natin. Ayan, oh. So, sa likod, ayan guys, tignan nyo, oh. Ang laki ng likod. Ayan. Ang laki. Ang laki ng likod. Sobrang spacious. Ayan, oh. Pwede kang gumitna. Ayan. Tapos meron tayong bottle holder din dito. Likod natin. Ano ba buksan to? Ayan. Ito ba yung free niya? Ayan ho yung portable charger. Meron pa ho tayong wall charger. Hindi lang ho natin nilagay ho dito. So, pag bumili ako nito, meron ako nito, tapos meron pa akong wall charger. Yes. So, dalawa, no? Tapos meron din ho kayong tinatawag ho namin vehicle to load. Kasi since electric po yung kotse ho natin, meron ho siyang nozzle na parang extension to power up your appliances. May ganun din po siya. Ganda. Promise. So, ayun guys. Sakaling bibili po kayo ng EV, try nyo munang mag-visit dito sa BYD BGC at hanapin nyo po ang aking kaibigan na si Mon. Ilalagay ko po sa kanya, lalagay ko po yung number niya rito na kung sakaling gusto po ninyong magpa-book for test drive, feel free na kontakin nyo po siya or pwede nyo rin po
message sa aking Facebook page kay The Carlo Expert. Okay? So thank you for watching mga ka-idol. Bye po.